Good morning. Good morning. God is good and all the time. Amen. Tunay nga po, kayo po ba ay nagpuri kanina? Di ba? Napakasarap magpuris po sa ating Panginoon. Tama po ba? Naranasan po ba natin yung presensya ng Panginoon? Amen. So, I do hope na hindi lang yung kanina naranasan natin yung presensya ng Panginoon, bumaba siya sa ating kalagitnaan. And I do hope sa umaga pong ito, muli po pupunuin, lulubusin ng Diyos yung ating pong kasiyahan sa pamamagitan ng Kanya pong salita. Amen? So, last month po, okay, ano po yung tinalakay po natin? Ano po yung naging series po natin? Okay, biblical leadership. So, natutunan natin kung paano, kung sino po ba, sino po sila Moses, sila Joshua, na mga tinalaga po ng Panginoon. Di ba? Yung mga leaders na talagang alam natin, na talagang, kung babasahin natin yung sa Old Testament, alam natin kung paano sila ginabayan ng Panginoon. Amen? So, sa umaga pong ito, tayo po ay dadako sa isang namang series na ating pag-uusapan sa buong buwan ng Abril. Okay? At ang series na ito ay hango sa aklat ng ni Tabitha Anwaville. Okay? Ito po ay tungkol doon sa the mark of a healthy church member. Okay, so kung ang pinag-usapan po natin is about leaders, biblical leaders po, nung nakaraang buwan, this time naman po ay tungkol naman sa mga membro or in particular, healthy church member. Okay, so masasabi po ba natin na ang mga membro ng Crossover to Christ Harvest Church is a healthy member? Sino po ba ang magsasabi? Amen po ba? Ang mga taga Crossover to Christ Harvest Church is a healthy member po ba? Healthy member po ba? Okay. Titignan po natin. Malakas po ang amen po ninyo. Di po ba? Okay, nakita ko po kung sino po yung nag-amen. Okay? So mamaya po, titignan natin po talaga. So what are the marks of a healthy church member? At kung talaga po ba na yung mga nag-amen ay pasok po sila sa kategorya ng healthy church member na tinutukoy po sa libro po ng 9 marks. Okay? So, but before anything else, bago tayo po mag-start, okay, let us bow our head and pray to God. Father God, thank you so much, O Lord God, once again sa umaga pong ito. We acknowledge Thy presence, O Lord God. Thank you, Panginoon, for the gift of life na nagising po kami sa umagang ito ng malakas at walang anumang karamdaman, Panginoon. Salamat sa iyo pong buhay na patuloy po na sinusustain. Bagamat minsan, Panginoon, dumaranas po kami ng kakulangan, ng kakapusan. Pero Lord, Panginoon, sa kabila ng lahat ng ito, Panginoon, nananatili ka pa rin na ikaw po ang aming pong kasapatan sa lahat ng oras. Patuloy, O Lord God, na hinihingi po namin ang iyong pong paggabay sa umaga pong ito, sa iyong pong salita na aming pong pag-aaralan, naway patuloy na mamutawi ka sa bibig ng iyong pong lingkod. Gamitin mo lamang po ako, Panginoon, bilang iyong pong sisidlan ng pagpapala mo, Panginoon, para sa iyong pong mga anak. At itago mo po ako sa iyong pong banal na likuran, at hindi po, Panginoon, yung wisdom na nagmumula sa iyong pong lingkod, kung hindi yung wisdom po na galing po sa iyo. Turuan mo po kami na ma-discern ano po ba yung nais mong iparating po, Panginoon, sa amin. At Lord, as we open our hearts and mind and soul to you, Lord God, Panginoon, let the Holy Spirit, O Lord God, infill us, guide us, and forsake us, O Lord God. And may your word, O Lord God, Panginoon, na maririnig po namin, ito po ay tumimo sa pinakamainam na bahagi ng aming pong mga puso. At ito po ay tumubo, lumago, at mamunga. At ang bunga po nito ay kakitaan po sa aming pong pang-araw-araw na buhay. We praise you, Lord God, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Okay, so balik po tayo.
A healthy church member. Okay? So ang ating pong pamagat po ng ating pong topic sa umaga pong ito, a healthy church member is a humble follower. Humbleness. Humility. Ito po bang character na tinutukoy po dito ay mayroon po ba ang mga miyembro ng Crossover to Christ Harvest Church? Amen? Ngayon ayaw nyo sumagot kasi kailangan sumagot tayo, okay? Ito po ba ang tinutukoy dito na healthy church member is a humble follower ay mayroon po ba ang Crossover to Christ Harvest Church? Amen. So I believe so na mayroon naman po talaga tayo na humble heart. So pag-uusapan natin. So kung ano po ba yung humility na tinutukoy po dito? Okay? So gaya po ng binanggit kanina ni Sister Eyang sa kanya pong pagbasa kanina. Okay? Buksan po natin yung ating pong Biblia doon po sa ating pong teksto na gagamitin po sa umaga pong ito. Sabi po doon sa Philippians chapter 2 verse 3 to 8, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others. So in your relationship with one another, have the same mindset. Okay? Magkaroon daw tayo na same mindset as Jesus Christ, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used for his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking a very nature of a servant. Okay? Being made in human likeness. Bilang isang Diyos, pero naging tao siya at namuhay bilang isang alipin. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even to the death of the cross. So napakaganda po yung pagkakasabi po ni Apostle Paul. Di po ba? Kung titignan natin, yung halimbawa, the likeness of Christ na tinutukoy po dito, nung siya po, tinutukoy niya sa mga taga-Philippians, kung ano po ba dapat ang isang Kristiyano. Diba? Ano po ba dapat ang maging pamumuhay ng isang Kristiyano? So, inilarawan niya dito kung ano ang naging pamumuhay ni Jesus Christ nung siya po ay nandito po sa lupa. Na bagamat siya isang Diyos, diba? Na nagkatawang tao, pero hindi niya pinilit ang sarili niya maging isang Diyos. Bagkos, hinubad niya ang pagiging Diyos niya at namuhay siya bilang isang alipin. Humility. Ito po yung tinuturo ni Jesus Christ. Kung babasahin mo ang Biblia, isa lang po ang tinutukoy po dyan na kung anong klaseng pamumuhay dapat mayroon ang isang Kristiyano. Ay dito ay pagpapakumbaba. Humility, gusto ko pong tignan po natin yung biblical foundation ng humility. Baka, ibig sabihin, baka kung saan-saan lang kinukuha ni Kuya Ed yung kanya pong tinuturo. But I want you to know kung ano po ba yung biblical foundation ng humility. Okay. Tingnan po natin. Sa pamumuno sa loob ng iglesia, di ba, madalas nating hinahangaan yung mga magagaling, matalino, at may kakayahan bilang isang leader. Tama po ba? Ngunit ayon sa banal na kasulatan, ang tunay na pamumuno ay hindi nakaugat sa karisma o sa abilidad. Sa galing magsalita, di ba? Sa galing sa pagtayo or sa galing sa pagpapaawit, hindi yon, hindi sa abilidad, kundi sa kapakumbabaan. Bagong maging isang epektibong leader sa kaharian ng Diyos,
Ang isang tao ay kailangan matutong magpasakop. Yun po muna ang number 1 po nating dapat gawin. Matuto tayong magpasakop, makinig, at sumunod. Una, sa Diyos, syempre, di po ba? Una sa Diyos, pangalawa sa mga inilagay ng Diyos na namumuno. Tama po ba? Ang kapakumbabaan or humility ay isa sa pinakamahalagang katangian sa buong banal na kasulatan. Kagaya ng sinabi ko kanina, hindi ito simpleng magandang asal lamang, kundi isang espiritualidad na kalagayan ng puso. Ito ay isang kalagayan ng puso na nagpapakita ng pagkakilala sa kadakilaan ng Diyos. Ito ay nagpapakita na kung ikaw ay tunay na kumilala, tumanggap kay Kristo, at tinutukoy natin ang ating sarili bilang isang Kristiyano. Di ba yung Christ? Ibig sabihin, Kristiyano ka, ibig sabihin, you imitate or nakaugnay ka doon sa pangalan na Christ, Kristiyano. Di po ba? Kung halimbawa po may magtanong sa'yo, Kristiyano ka ba? Ay, opo, Kristiyano. Pero ang pamumuhay mo, hindi naman nakikita po talaga ang pagiging Kristiyano. Ano po ang nagiging implication nun? Ibig sabihin po, pag hindi nakikita, yung Christ-likeness sa buhay po natin, parang may isang malaking questions po ata. Di po ba? Tunay nga ba na Kristiyano? Yung hindi nakikita yung humility within you, hindi nakikita yung kapakumbabaan sa iyong buhay, masasabi ba natin na Kristiyano tayo? I don't think so. Kasi pag sinabi natin Kristiyano tayo, we reflect Christ in us. Di po ba? Nagre-reflect si Jesus sa buhay po natin. Nagre-reflect siya sa buhay ng mga taong sinuko ang buhay sa Panginoon. Dapat ganun po. Di ba? So nagpapakita ng pagkakilala sa kadakilaan ng Diyos ng ating pagiging masunurin at pagpapahalaga sa ibang tao. So Christ's example. Sabi po doon sa Philippians, sa Philippians, binasa na din po natin, okay, in your relationship with one another, Philippians 2:5-8, we have the same mindset. Dapat nagkakaroon tayo ng isang eksakto na pag-iisip kung ano yung pag-iisip ni Kristo. Di po ba? Who is being in the bare nature of God did not consider equality with God something to use for His advantage. Hindi niya ginamit yon, yung pagiging Diyos niya. But rather, He made Himself nothing by taking a nature of a servant, by being a human likeness and being found in as a man. He humbled Himself and becoming obedient to death. So, si Christ ang exact example po natin. Siya po yung tinuturo natin dito sa iglesyang ito dahil siya ang ating pong model. Tama? Siya ang model po natin. Wala na po tayong ibang sinusundan. Hindi natin model si pastor, hindi natin model ang mga elders. Bagamat minomodel po natin sila because they are the God's representative in our church. Di po ba? But one thing na kailangan pong malaman ng mga mananampalataya ay kung sino po talaga ang dapat nating ginagaya. At ito po ay ang ating pong Panginoon. Na kung paano siya namuhay dito sa lupa at kung paano po siya agpakumbaba. Okay? Si Jesus bilang isang anak ng Diyos ay may lahat ng karapatang mamuno, ngunit pinili niyang maglingkod. Di po ba? Dapat lahat ng karapatan nasa kanya, but mas ginusto niyang maglingkod siya. Ang kanyang kababaang loob ay nagbukas ng daan sa kanyang pagiging dakilang pastol. So alam naman natin kung paano yung naging buhay ni Jesus Christ. Si Jesus mismo ang perpektong halimbawa ng kapakumbabaan. Bagamat siya isang Diyos, hindi niya
pinanghawakan ng kanyang karapatan, kundi pinili niyang maglingkod at magmalasakit sa ikaliligtas po ng iba. So that's the biblical foundation ng humility. At ito po dapat ang matutunan po natin. Because a mark of a true Christian is a humble follower. Mahirap pong sumunod, tama? Tama po ba? Mahirap sumunod? Mahirap sumunod, lalo na yung gusto mong sundan ay ayaw mo, ay yung nagpapasunod sa'yo ay hindi mo talaga type. Tama? Mahirap sumunod sa isang tao na sa umpisa pa lang, ayaw mo yung tao. Tama? Madaling sumunod kasi sa isang bagay o sa isang tao pagka yung tao na yon gustong-gusto mo. Tama po ba? So mahirap sumunod sa isang leader na alam mong ayaw mo, umpisa pa lang, ay ayaw ko dyan sa leader na yan. Ayaw ko dyan sa house church na yan. Ayaw ko yung leader, ay yung deacon na yan. Di ba? Sa umpisa pa lang, mayroon ng preconceived idea sa'yo na ayaw mo dun sa tao na yon. Di ba? Without knowing the particular person. Nandun na, naka-instill na sa mind mo na ayaw ko tong leader ko na to. Di ba? Pero one of the mark ng isang healthy church member is a humble follower. Regardless kung yung tao na yon ayaw mo. Pero kung ang tao na ito na kinaayawan mo ay ginagawa naman yung ayon sa nakasulat sa Biblia. Di ba? Kasi mahirap talagang sumunod. Actually, yan ang problema ng maraming tao. Ayaw sumunod dahil ayaw dun sa tao. Madalas, ganun po nangyayari. Ayaw sumunod dahil ayaw dun sa idea. Di ba? Pero ang sinasabi po natin, ang tinuturo po natin, a mark of a healthy church member. Sinasabi natin, healthy. Isang malusog na miyembro ng iglesia ay humble follower. So, church, once again, may I ask, are you a healthy church member? Amen? Amen. Okay. Sabi po doon sa Mateo 11 verse 29, I don't know kung nandiyan po ito, sabi, matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo. Sabi ng Panginoon, ang Panginoon po nagsasalita po dito, maamo at mapagkumbaba ang puso at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. So ang Panginoon po nagsasalita po dito, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbaba. Diba? Matuto kayo sa akin. Matuto kayo kay Kristo. Dahil siya ay maamo at mapagkumbaba. Okay? So, pinipilit niya tayo na tayo po ay sumunod, matuto kung ano po yung mga turo niya, matuto kung ano pong meron siya. So, dapat po yun po ang ating pong sinusundan. So, walang tunay na pamumuno sa kaharian ng Diyos kung walang kababaan ng loob. Do you agree? Walang tunay na pamumuno sa kaharian ng Diyos kung walang kababaang loob. So ang sino mang nagnanais na mamuno, kailangang magsimula sa pagiging isang tapat, masunurin, at mapagkumbabang tagasunod. Okay? Sabi dito, kailangan handang magsimula sa pagiging isang tapat, pagiging masunurin, at mapagkumbabang tagasunod. So ang isang healthy, ang mark daw, ang marka ng isang tunay na follower ni Jesus Christ, dapat tapat, masunurin, at mapagkumbabang miyembro. Tayo po ba yon?
Tapat po ba tayo sa Panginoon? Masunurin po ba tayo? Mapagkumbaba ba tayo ng mga tagasunod ni Kristo? You can ask yourself. Okay? So God opposition to pride. So ayaw ng Diyos yung mapagmataas. Sabi po doon sa James chapter 4 verse 6, but He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud but shows favor to the humble. So God opposes yung pong mga proudful or yung mga prideful, yun po ay ayaw po ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay mga taong mapagkumbaba. Mga taong mapagkumbaba. Ayaw niya ng mga tao pong mayabang. Kasi ang mga tao pong mayabang, bakit po? Mahirap pong turuan mga taong mayabang. Tama po ba? Pagka mayroon kang, pag ikaw po ay isang taong mayabang, mahirap pong tumanggap ng mga paliwanag po yan. Mahirap pong mga turuan yung mga mataong may hangin sa utak. Kasi kadalasan, pag sa mga tao na yan, wala po silang sinusunod. Wala po silang bagay na pinapapasok sa kanila pong kaisipan dahil ang akala nila ay sila po yung pinakamagaling. Di ba? Kasi the moment na tinignan mo ang sarili mo ng mas higit sa ibang tao, wala na pride na yon. Di ba? Halimbawa po, inilagay na leader sa'yo. Bata yung leader na inilagay, yung deacon mo. At tapos ikaw, medyo maedad ka. Ngayon, ang nangyayari, ayaw mong makinig doon sa inilagay, di ba? Kasi alam natin na ang lahat ng mga tao na inilagay, mga leader na inilagay, ay may purpose po ang Diyos kung bakit sila nailagay po diyan. Tama? Hindi lang sila basta pinili natin at pinatayo, ikaw nang bahala, mamuno doon. No, hindi ganon. But rather, pinag-pray po natin sila. We instituted them doon sa mga house church na yon. And that is why they are worthy of the honor. Dapat talaga i-honor po natin sila. 'Di ba? Dahil sila yung nilagay ng Diyos at dahil sila yung mangangalaga sa iyo. Regardless kung ikaw ay mas matalino. Minsan kasi nagkakaroon ng problema dahil iniisip niya, ay mas matalino ako dyan sa tao na yan eh. Mas matalino ako dun sa nagtuturo, mas marami akong alam. Eh bakit hindi ikaw ang naging leader kung ikaw ang mas matalino? Di ba? Nung tumatawag ang Diyos ng leader, bakit hindi ikaw ang tumayo? Ngayon, nung may itinayo, ngayon, ang gusto mong pangunahan yung itinayo ng Diyos dahil ikaw ang mas matalino sa Kanya. And that is pride. Di ba? At alam natin na ang pagiging proud or ang pagiging mapagmataas ay isang malaking kasalanan sa Diyos. At alam natin kung ano ang nangyari kay Lucifer. That is the very nature na nangyari kay Lucifer nung nalaman niya, nung inisip niya na gusto niyang higita ng Diyos. 'Di ba? Doon nag-umpisa yung kasalanan. 'Di ba? Nung siya po ay inisip niya na gusto niyang higitan ang Diyos sa kanyang kapangyarihan. And that is pride. At alam naman natin kung anong nangyari sa kanya. So, God opposes the proud. 'Di ba? Sabi po doon sa 1 Peter 5 verse 5 to 6. In the same way, you who are younger, submit yourself to the elders. Hindi po kami ang nagsasabi po nito. Okay? Hindi po namin tinuturo to para sumunod po kayo sa amin. Per se. Kung hindi, ito po ay biblical. Diba? Sabi po doon, basahin niyo po ang inyong Biblia, sabi po doon, submit yourself to your elders. Hindi lang po elders, to your leaders. All of you.
clothe yourselves with humility towards one another, because God opposes the proud but shows favor to the humble. So humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Pag nakita po tayo ng Diyos, nagpakumbaba po tayo sa harapan ng Diyos, darating yung panahon, ang Diyos ang magtataas po sa iyo. So walang nagpapakumbaba na hindi tinataas ng Diyos. Tama po ba? Pero lahat ng nagmataas ay mas matinding pagbagsak ang kanila pong nararanasan. So it's your choice. Either you choose to be humble before God, or you choose to be proud. At alam natin kung ano yung kahinatnan. So pag may nalagay po na leaders po sa inyo, respetuhin niyo po yung leaders na yon. Sumunod po tayo sa bawat sinasabi nila. Di po ba? Sumunod po tayo sa bawat sinasabi po nila dahil sila po ang nangangalaga po sa inyo. At pananagutan po nila kayo sa Diyos. Pag tinitext po kayo, sumagot po kayo. Di po ba? Pag tinext kayo ng deacon po ninyo, sister, brother, ba't hindi ka umaattend ng church? Sumagot ka. Di po ba? Bakit? Dahil siya po ang nangangalaga ng inyo pong kaluluwa. Siya po ay tinalaga ng Diyos bilang tagapangalaga sa inyo. So God opposes pride, or God opposes a proud person. Tandaan po natin. So the mark of a healthy church member, okay, ito po yon. What are the marks of a healthy church member? Okay, ano po ba yon? Okay, number 1, next slide. Your attitude towards church leadership. Ano ba yung attitude natin toward our church leadership? Number 1, respecting and praying for your leaders. Number 1, okay? 1, sa A, under A. So avoid critical spirit. So what is a critical spirit? So critical spirit is a negative, judgmental, and often destructive attitude. Okay, mapanirang pag-uugali that focuses on fault finding, mapaghanap ng kung anuman, rather than constructive engagement or appreciation. Ito po yon. So dapat avoid po natin yung critical spirit. Kadalasan marami tayong na-encounter na ganito. Nagiging negative. Pag may sinabi yung isang kapatid, negative kaagad ang dating sa kanya. Di ba? Negative kaagad ang dating. Pag mayroong isang nabalita lang, negative kaagad. Judgmental. Di ba? So, i-avoid natin yung mga ganong destructive attitude na kung saan mapaghanap ng ipipintas. Di ba? Kung mapaghanap ng maipintas, may maipintas lang. Di ba? So avoid this critical spirit. Sabi po doon sa Romans chapter 14 verse 13, therefore, let us stop passing judgment to one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of your brother and sister. So dapat hindi po tayo yung maging stumbling block po nila o yung kanila pong katitisuran. Di po ba? Dapat bilang isang Kristiyano, avoid natin yung pagiging judgmental or pagiging critical spirit. Marami yan sa church. Hindi lang po dito, kundi marami. Kahit saan ka pumuntang church, marami ka makikita na ganyan. So a mark of a healthy church member, avoid critical spirit. Tama po ba? Number 2, or letter B, pray for your church
leaders. Kayo po ba, pinapanalangin niyo po ang inyong pong mga leaders? Pinapanalangin niyo po ba yung mga deacons po ninyo? Pinapanalangin niyo po ba yung mga ministry deacons po ninyo? Alam niyo, kailangan po nila ng panalangin. Kailangan po namin ng panalangin. Lalo na po yung mga elders po natin. Bakit po? Wala na pong susunod sa amin kung hindi ang Panginoon na lamang. Wala na po kaming pwedeng atakbuhan kung hindi ang bawat isa ng mga leaders, yung bawat elders po natin. Di ba? So kailangan po ng ating pong mga leaders ang mga panalangin po ninyo dahil hindi po naman kami invincible. Kailangan namin ng panalangin na talagang yung aming spirito ay talagang ma-focus kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Sabi po doon sa 1 Timothy 2:1 and 2, una sa lahat, ipinakikiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin nyo rin ang mga hari, ang may mga kapangyarihan, upang tayo'y mamuhay ng tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. So kailangan pinapanalangin po natin sila because your leaders watch over your soul. Kung halimbawa, imagine nyo po yung mga elders po ninyo. Ilan po tayo rito? Sa tingin nyo po ngayon? 70? 80? Meron po ba? Estimated 70? Imagine nyo po yung lahat ng ito ay pananagutan po ng lahat ng namumuno ng iglesyang ito. Pananagutan po yung ang isa man na mapahamak sa inyo ay pananagutan ng pamunuan ng iglesia pong ito. Pamunuan ng eldership. Bakit? Because we watch over your souls. So kailangan po, andun po yung pananalangin po natin upang panatiliin na maging matatag spiritually, maging matatag sa anumang pong pagsubok na dadaanan po namin sa buhay na ito. Hindi nyo po alam yung mga leaders po ninyo, yung mga deacons po ninyo, nakangiti lang yan. Tama? Pag nakikita nyo po sila, nakangiti po ba sila? Pero alam nyo po ba na malaki ang mga problema po nila? Alam nyo po ba na marami silang dinadanas na problema? Hindi natin alam. Di ba? Hindi natin alam, pero kailangan po nila ng panalangin po ninyo kasi dumadaan sila sa isang napakalaki, napakatinding problema. Pero hindi nila pwedeng ipakita po yun sa inyo. Di po ba? Bilang mga miyembro o mga hawak po nila, hindi po nila pwedeng isuot yung problema na yon. Maging kaming mga leaders po ninyo. Nakangiti kami. Di ba? Sa harapan ninyo. Maganda suot. Sa palagay niyo, maganda suot. Pero behind all this thing, mayroon din po kaming mga pinagdadaanan. Mayroon kaming mga kanya-kanyang battle na kailangang ipanalo. Mayroon kaming kanya-kanyang pinagdaraanan na kailangan po namin ang panalangin po ng bawat isa. Ganun po niyo dapat tignan. Hindi yung aatin ka kung kailan mo gusto, ipapanalangin mo yung leader mo kung kailan mo gusto, kung kailan komportable sa'yo. Kasi it takes prayer to discern someone. Alam niyo po ba yon? Hindi mo pwedeng ma-discern ang isang tao hanggat hindi mo yun pinapanalangin sa Diyos. God will instill or God will reveal kung ano yung pinagdadaanan ng tao na yon.
Alam niyo po ba yon? Not unless pinapanalangin mo ang tao na yon. That is why praying for your elders or praying for your leaders ay mahalaga po. Because a mark of a healthy church member, pray for his leaders. Okay? Kaya kailangan maging mapanalanginin. Tama? Tama po ba? Tita Ani? Ilan po ba ang nananalangin? Ilan po ba ang member ng prayer group? Wala pong member? Can you imagine? Prayer group, walang member. O asan ang mga membro na nananalangin? Nag-i-intercede. Nasaan na sila? See? This church need a prayer intercessors. And yet, sabi natin, narinig natin kay Tita Ani, walang membro ang prayer intercessors. Mind you, no member. Prayer is the backbone of a Christian life. It's a backbone of our Christian life. Without prayer, imposible po na magtagumpay ang isang iglesia. Imposible na magtagumpay. So a mark of a true Christian or a mark of a healthy church member, pray for his leader. Pray for his leaders. Next, encourage your leaders. Do you encourage your leaders, church? Anong encouragement ang nakukuha po nila? Church member. A healthy church member encourage his leaders or their leaders. So anong encouragement po ba ang nakukuha nung mga leaders po natin? Meron ba? O baka ang nakukuha po nila puro problema? But no encouragement at all. Do we encourage them na, let's say, sinasabi natin sa kanila na, pinagpipray kita. Di ba? Maraming paraan to encourage them. Not in a monetary manner, or not in a monetary way. Bagamat isang encouragement yon, pero maraming paraan to encourage your leaders. Tapikin mo lang yung leaders mo, is a form of encouragement. Ang pagtapik mo lang, yung isang pinakamaganda mong encouragement na pwedeng magawa. Di ba? So Hebrews chapter 13 verse 17, have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who give an account. Diba? Ito yung sinasabi ko. They watch over your soul in which they will give an account. Pananagutan nila kayo sa Diyos. Pag napahamag kayo, pananagutan kayo ng mga leaders po ninyo. Dahil sila ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo. Sabi, do this so that their work will be a joy. Maging kasiyahan. Yung kanilang paglilingkod, ang kanilang pamumuno sa inyo will be a joy, not a burden. Kaya no wonder wala tayong makuhang leaders dahil walang encouragement na nakukuha from us. Because nakikita nila, alam nyo kung bakit? Because nakikita nila na ang trabaho ay burden rather than joy. Alam nyo po ba yon? Kaya po walang gusto mag-leader eh.
Kasi nagiging burden sa kanila yung leadership. Di ba? Burden yung leadership sa kanila. Not a joy. For that would be of no benefit. Kaya nga walang benepisyo yun sa inyo. Pag hindi nyo po in-encourage ang inyo pong leaders, nawawalan kayo po ang nawawalan po ng benepisyo. Nawawalan kayo ng benepisyo. Instead, na doon sa pag-i-encourage mo sa kanya, nakakaisip siya kung paano kanya turuan, na-encourage siya kung paano yung approach na gagawin niya. Pero dahil wala silang nakukuhang encouragement or appreciation from all the members, kaya minsan, mas maganda pa, bumaba na lang ako dito. Bumaba na lang ako bilang isang leader. Alam niyo po ba na mayroong ganun? First, di pa lang mayroon po tayong dito na talagang wala na pong binanggit sa meeting kung hindi po sama ng loob. At walang encouragement po na nakukuha. Kaya gustong-gusto na lang pong magbitaw doon sa pagiging leaders po niya. So a mark of a healthy Christian o a mark of a healthy church member, encourage their leaders. So I advise po, mamaya, you encourage your leaders. Encourage niyo po yung mga deacons po ninyo. Yung mga namamahala po sa inyo. Kailangan po nila yon. At kayo po ang magbibinipisyo po dito. Next, number 2, submitting to your leaders while maintaining discernment. Submit, Ito po yung pinakamahirap. Submit to your leaders. Submitting to your leaders while maintaining yung discernment. Hindi yung, kung ano yung pinapagawa sa'yo ng leaders mo, gawin mo, pero alam mong ikakapahamak mo. Dapat, hindi ganon. Submit to your leaders while maintaining discernment. Letter A, submit with a willing heart. Dapat ang pag-submit natin, bukal sa ating pong kalooban. Hindi yung napipilitan, hindi yung pinush ka lang, kaya ka nag-submit. Hindi po ganon. 2 Corinthians chapter 8, verse 12, for if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has not according to what one has, not according to what one does not have. Dapat andun po yung willingness of heart sa pag-submit natin sa ating pong mga leaders. Hindi tayo napipilitan, hindi tayo yung dahil pinush ka, wala ka nang magawa, o kailangan ko nang mag-submit. No choice ako Hindi po ganon. Submit with a willing heart. Submit with an open heart. So tayo po, bilang mga tinasabi po natin, we are a healthy church member, dapat we submit with a willing heart. Tama po ba? Mayroon po ba tayong ganyang attitude? We submit with a willing heart? Next, follow your leader's example. Do we follow our leader's example? Leaders, are we an example of Christ-likeness? O baka dahil hindi tayo sinusunod dahil we don't reflect Jesus Christ likeness or Christ-likeness. So dapat po, ang isang
leader ng iglesia, dapat po ay mayroong Christ-likeness. Dahil tayo po ang sinusundan ng ating pong mga miyembro. Di ba sabi po doon sa 1 Corinthians 11:1, follow my example as I follow the example of Christ. Si Paul po ang nagsasabi po dito. Sabi ni Paul, follow my example. Di ba? Napaka bold ni Paul. Nasabi niya, follow my example for I follow the example of Jesus Christ. Di ba? Kasi po, ang leader na talagang tunay na sumusunod kay Kristo ay mayroong kapangyarihan, may boldness na sabihin niya na follow me because I follow the footprints of Jesus Christ. Diba? I follow the way Jesus Christ lived in this world. Pero kung hindi makita sa iyo si Kristo, mahirap pong sundan yon. Mahirap sundan, baka anong klaseng example ang pinoportray mo doon sa mga members mo. So kailangan po ang ating pong mga leaders dapat po ay mayroon pong Christ-likeness na attitude. Nang sa ganon, ang lahat ng mga sumusunod sa kanila ay susundan ayon sa kung ano pamumuhay mayroon si Kristo. Dapat tayo yung number 1. So a mark of a healthy church member, follow their leader's example. Okay? So kailangan po, you follow your leader's example. Next po tayo. Interaction with your fellow church member. Kung yung nauna, attitude toward your leaders, ngayon naman, interaction with fellow church members. Okay, number 1, serving others with Christ-like attitude. So a mark of a healthy church member, serving others with Christ-like attitude. Letter A, volunteer in church ministries. Okay. Tayo po ba ay nagbo-volunteer sa mga church ministries? Pakitaas nga po ng kamay ang lahat na may mga ministry po dito sa church. Pakitaas po. Lahat yung mga may ministry po sa church. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. 30 out of 70. Anong ginagawa ng 40? Volunteer in church ministries. Napakarami pong ministry ng church. Right? Kanina narinig po natin, ilan po ba, Tita Ani, ang member po ng Prayer Intercessors Group? Wala. Wala. So sa dami po natin na nagtaas ng kamay po dito kanina, marami po ang walang ministry. Tama po ba? A healthy church member, volunteer in church ministries. O saan ka nagbo-volunteer? Sabi po dito sa 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift. Sabi po dito, each of you should use whatever gift you have received to serve others. Maliwanag po. Di po ba? Each of you should use whatever gift. Sino po ba dito ang walang gift? Sino? Sino ang magsasabi na wala akong wala akong kakayanan? Sino? Meron ba magsasabi dito kung sino po ang walang kakayanan? Wala siguro, di ba?
Kasi kung ang isang tao walang kakayanan, tiyak yun, baldado yun. Di ba? Lahat kayo nakaupo. Di ba? Sabi po, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Sa lahat ng klase, binigyan niya ng kakayanan ang bawat isang tao. Hindi lahat magaling umawit, right? Hindi lahat magaling magsalita. Pero may isang ibinigay sa iyo ang Diyos na kakayanan at hindi mo pwedeng sabihing wala. Because a healthy church member volunteers to church ministries. Regardless kung anong klaseng ministry po ito. Hello church. Anong ministry meron tayo? Do we volunteer? Hindi po kami nagagalit. Hindi po ako nagagalit. Pero gusto ko lang pong makita po ninyo. Prayer Intercessors Group, wala pong membro to. Sa lahat po ng mga nandito na hindi nagtaas po ng kamay, anong klaseng ministry ba ang gusto niyong pasukan? Kung sinasabi natin kanina, sinabi nyo, ang mga crossover to Christ Harvest Church ba is a healthy church member? Sabi nyo, yes, I am healthy. And yet, wala kang ministry. And a mark of a healthy church, Christians volunteer to church ministries. And yet, you are claiming that you are a healthy church member. Masakit pakinggan? Pero kailangan yung marinig. So a healthy church member serving others with Christ-like attitude. Christ-like. Next. Prioritize the needs of others. So did you prioritize yung needs ng ibang tao above yourselves, above your needs? Do we have that kind of attitude? Do we prioritize other before us? Or tayo yung, ay ako muna bago sila? Di ba? Sabi 1 John 3:17-18, if anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Kung wala ang pagmamahal ng tao na yon sa kanyang kapwa, how can the love of God be in that person? Paano daw? Mayroon daw po bang pagmamahal ang Diyos sa tao na yon? Dear children, let us not love with words or speech, but with action and in truth. Dapat, hindi lang po tayo nagpapayo lang. Di ba? O sinabi mo, God bless you brother. Di ba? Pero alam mo na yung kapatiran na yon ay may kailangan, may pangangailangan. Di ba? May dinulog sa'yo na may pangangailangan yung kapatid na to. Pero alam mo sa iyo, sa sarili mo, na kaya mong ibigay. Pero winidhold mo yung pagbibigay na yon. Actually, yun po yung sinasabi po dito. Pag may kakayanan ka, tumulong ka. Maraming form ng pagtulong. Hindi lamang po puro encouragement. Dapat po talaga na nagmamanifest po yung pagtulong na yon. So a healthy church member prioritize the needs of others. Hindi lang yung sarili po natin. Because that is not a Christ-like attitude. Dapat alam po natin kung paano at kung kailan tayo dapat tumulong. 'Di ba?
Alam natin dapat, mayroon tayong ganong discernment na kung kailan talaga tayo dapat tumulong sa mga kapatiran. Next, encourage and build up others. So hindi lang po puro leaders ang encourage po ninyo. Maging yung ating pong mga church member, encourage and build up others. Dapat po, alam nyo marami po tayo, lahat po ng mga kanya-kanya po tayo ng dinadala. Tama? Mapa-leaders ka man, mapa-members ka man, marami pong dinadala. Nakangiti lang tayo dito lahat, pero ang totoo, maraming pong dinadala ang iba sa atin. Maraming problemang kinasasadlakan. So encouragement, kailangan po nila yan. Sabi po doon sa 1 Thessalonians 5:11, therefore, encourage one another and build each other up just as in fact you are doing. Kung ginagawa nyo nga. Diba? So napakahalaga po ng encouragement. So a healthy church member encourage and build up another. So dapat mayroon po tayong ganon na attitude. Next, number 2, handling a conflict with humility. A healthy church member seek peace over being right. Dapat po, ang mas inuuna natin, yung kapayapaan kisa yung maging tama ka. Isa ito sa mga natutunan ko kay Mami Sol na pagpili niya doon sa pakikipagkasundo kisa maging tama. Alam niyang tama siya, pero mas pinipili niyang maging mapayapa. Maging maayos yung relasyon nung dalawa. Kesa yung maging tama siya na hindi niya na-win yung tao na yon. Alam mo, mas masarap yung buhay na alam mong kahit tama ka, tama yung katwiran mo, pero mas kinukuha mong tanggapin. Diba? Yung pagkakasundo, para lang sa pagkakasundo, ay pinipili mo yung kapayapaan kisa yung maging tama ka. Dapat ganoon tayong mga Kristiyano. Na bagamat nasa tama tayo, tama yung katwiran natin, tama pag ininsis mo, talagang panalo ka. Pero sira naman yung relasyon nyo. Diba? Sira yung relasyon na yon. Wasak. Sabi po dito sa Romans chapter 12 verse 18, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Mas masarap pong mabuhay ng walang kaaway. Tama po ba? Mas masarap mabuhay ng walang kaaway. Hindi yung kapitbahay mo, hindi mo kasundo. Diba? Kapitbahay mo sa kabila, hindi mo rin kasundo. Di ba? Sa maliit na bagay lang, hindi kayo nagkakasundo. Di ba mas masarap mabuhay na walang, pag lumabas ka, hindi nakangiti lahat sa'yo, di ba? Mas masarap yon. Kaysa yung pagka lumabas ka doon sa kalsada, nakasimangot lahat ng kapitbahay mo dahil kaaway mo lahat. Dahil pinipilit mo na maging tama ka sa lahat ng bagay. Ikaw yung bida, di ba? Ikaw yung panalo lagi. Pagdating sa bangayan, panalo ka. Oh. Pero yung relasyon na dapat na inaalagaan, yun po ang wasak. So if it is possible, as far it depends on you, live at peace with everyone.
Yun ang turo po sa atin ng Biblia. Because a mark of a healthy church member seek peace over what is right. So dapat ganun po yung pananaw po natin bilang mga Kristiyano on how to handle conflict with humility. Next, practice active listening. I think mali po yung verse ko diyan. Okay? Nakita ko po kanina. Pakibuksan po ang Bible po ninyo, James chapter 1 verse 19. Mali po yung na-double po yan. Okay? A healthy church member practice active listening. Sabi po doon sa James 1 chapter 19, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. So sabi, dapat i-practice po natin yung pakikinig. Alam niyo, masarap po yung nakikinig ka lang sa isang problema ng isang tao na hinahayaan mo lang siya na pakinggan kung ano yung mga nasa puso niya. Merong isang kapatiran kami na nakausap ni Ate Geng, hindi ko nasasabihin kung sino. Pero alam mong punong-puno na siya. Na umiiyak na lang. Pero ang ginawa namin, pinapakinggan na lang namin kung ano yung sinasabi niya. Kasi that moment, yun yung kailangan niya. Kailangan matuto tayong makinig, hindi yung pag nagsasalita yung isang tao, basta lang tayo ng basta ng sabi ng kung ano-ano, pero hindi tayo nakikinig. So minsan kasi meron tayong mga kapatiran na ang gusto lang, meron lang silang mapagsabihan ng bigat ng kanilang kalooban. So dapat po tayo, we practice listening. Diba? Because a healthy church member practice active listening. So makinig tayo. Makinig tayo doon sa mga nais may sinishare sa atin. Tama? Tayo po ba nakikinig po tayo pag mayroon pong nagsishare po sa atin? Pag may nagsasabi ba ng problema tayong mga church member, nakikinig po ba tayo? O pagkatapos nating makinig, sinabi na natin sa kabila? Meron po bang ganon? Dapat hindi po ganon. Pagka may pinagkatiwala, dapat wala tayong pinagsasabihan. Di ba? Maliban lang kung gusto nung kapatid na sabihin mo kung kanino. Di ba? So next, forgive quickly and genuinely. Dapat po tayo mabilis magpatawad. At syempre, talagang alam mong tunay yung pagpapatawad. Sabi po doon sa Colossians chapter 3 verse 13, bear with each other and forgive one another. If any of you has grievances against someone, forgive as the Lord forgave you. So dapat, a mark of a healthy church member, forgive quickly and genuinely. Genuinely. So dapat po talaga tao sa puso, talagang genuine yung ating pong forgiveness na binibigay. Di po ba? Hindi yung, pinapatawad na kita pero sa totoo lang, hindi naman bukal sa loob mo yung pagpapatawad. Di po ba? Dapat ang isang Kristiyano ay nagpapatawad ng may, genuinely. Next, approach reconciliation biblically.
Okay, paano ba tayo nagre-reconcile? Okay, mayroon po dito, sinabi po doon sa Matthew 18 verse 15, 17, if your brother or sister sins pagka ang iyo pong kapatiran ay nagkasala, go and point out their fault just between the two of you. If they listen to you, you have won them over. But if they do not listen, take one or two others along, so that every matter may be established by testimony of two or three witnesses. If they still refuse to listen, tell it to the church, and if they refuse to listen even to the church, treat them as you would a pagan or a tax collector. So dapat po ito yung biblical, may biblical way ng reconciliation. So una, sabihan mo yung kapatid mo na ito nagkasala ka. Kung halimbawa nagkakasala yung kapatid na to, sabihan mo siya sa kanyang kasalanang ginagawa. Pag hindi pa siya nakinig sa iyo, magdala ka ng dalawang saksi. At pag hindi pa rin nakinig yung tao na yon sa kanyang kasalanan na ginagawa, sabihin mo to sa church. Di ba? So dapat alam natin kung paano sabihan ang isang kapatiran o isang tao na nagkakasala. Dapat mayroon tayong biblical approaches sa kanila kung paano dapat natin sila ina-approach sa mga bagay na ito. So a healthy church member approach reconciliation biblically. Dapat biblical, dapat yung po natin. Yung panuntunan po natin. Next, number 3, submission to God's word. Number 1, cultivating a teachable spirit. Letter A, regular engagement with Scripture. So a healthy church member regularly engage with Scripture. Lagi natin itong tinatanong. Halos every preaching na lang ata. Are we regularly engaged with Scripture? Mahalaga to, alam niyo po ba, na hindi sa gusto lang po namin itong bagay na to na sinasabi po namin sa inyo. A mark of a healthy church member engage regularly with the Scripture. Nagbabasa po siya araw-araw. Tama? Tama po ba? So sabi nyo kanina, Crossover to Christ Harvest Church is a healthy church member. Tama? So I hope na you are regularly engaging into reading the Scripture. Pero and yet, marami pa rin talaga ang nababalitaan po natin na hindi po talaga regularly nagdi-devotion. Hindi po talaga nagbabasa. And you expect na lalago kayo sa hindi pagbabasa ng Biblia. So no wonder po, marami ang hindi po lumalago spiritually because hindi naman talaga tayo nag-i-engage sa pagbabasa ng ating pong Biblia araw-araw. So sabi po doon sa Psalms chapter 1 verse 2 to 3, but those who delight in the law of the Lord and who meditates, ibig sabihin po, araw-araw. Hindi lang po araw yan. Sabi na, meditate on His
on His law day and night. Hindi lang po araw-araw, umaga at gabi pa ang sinasabi po nito. That person is like a tree planted, di ba, in a streams of water, which yields its fruit in seasons, and those leaf does not wither. Whatever they do, prosper. So ang tao daw na laging nagbabasa ng salita ng Diyos ay parang isang puno na nakatayo, ang ugat sa may batisan, na sa lahat ng pagkakataon, ang kanila pong namumunga sa kapanahunan, panahon at hindi kapanahunan, namumunga siya. Di po ba? At hindi nalalagas ang kanyang mga dahon. So kailangan po, ganun po tayo. A mark of a healthy Christian, kailangan po nagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen? Letter B, be receptive to correction. Dapat po, pag kinokorek po kayo, be receptive. Dapat maging maganda yung pagtanggap po natin for correction. Sabi po doon sa Proverbs 12, chapter 12, verse 1, whoever loves discipline loves knowledge, but whoever hates correction is stupid. So lahat po nung may pagka kinokorek po kayo, dapat po maging receptive po tayo. Maganda yung pagtanggap po natin sa correction. Dahil hindi ka iko-correct kung alam po natin na tama po yung ginagawa po natin. Kaya po tayo kinokorek ng church. Minsan, kinokorek po tayo because gusto natin na mapabuti kayo. Okay? So a healthy church member is receptive to correction. Next, seek spiritual growth through discipleship. So dapat po, ang isang Kristiyano, a healthy church member, seek spiritual growth through discipleship. Colossians chapter 2, verse 6 to 7, so then, just as you receive Jesus Christ as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught and overflowing with thankfulness. Dapat, ang isang tunay or healthy church member, nagsisik siya ng spiritual growth. Okay? Dapat lumalago, at ginugusto niyang lumago spiritually. Tama? Dapat ang isang tunay na Kristiyano po ay nagsisik po ng growth yan. Hindi po yung 10 years ka ng Kristiyano pero same ka pa rin. Parang hindi ka, kumbaga sa isang bansot. Di ba? Sa colloquial words, bansot. Hindi na tumaas, hindi na tumangkad. Nanatili na lang kung ano yung kalagayan niya nung una, ganun lang. Pero sabi po, a healthy church member seek spiritual growth through discipleship. Dapat nagpapadisciple po siya. Di ba? Para lumago. Para hindi manatiling bansot. Okay? Number 2, under submission to God's Word, applying God's Word in everyday life. So, A, live out biblical truth in the workplace. Kumbaga, yung atin pong pamumuhay bilang isang Kristiyano ay dapat po nakikita din sa atin pong workplace. Hindi yung paglabas natin sa iglesia ay hindi na tayo makilala kung Kristiyano ba tayo o hindi. Dahil wala tayong pagkakaiba sa karaniwan. Di ba? So dapat, even in your workplace, nakikita yung kaningningan ni Kristo sa inyo. Sabi po dito sa Colossians chapter 3, verse 23-24, whatever you do, work it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. So dapat po makita
sa atin, sa ating mga trabaho, sa ating pakikipagtransaksyon, sa lahat ng ating mga ginagawa sa buhay po natin, sa trabaho, yung kaninningan ni Kristo sa ating pong buhay. Di ba? Tayo yung maging ilaw at asin sa ating pong mga trabaho. Hindi tayo yung isang bulok na kamatis kung saan napunta ka, lahat damay, bulok. Di ba? So a healthy church member live out biblical truth in the workplace. Next, demonstrate humility at home. So do we demonstrate humility sa bahay po natin? Kasi ito yung comfort zone natin eh. Nakikita ba yung kapakumbabaan sa ating pong mga bahay? Bilang asawa, bilang mga anak, o kung sagot-sagutin mo yung asawa mo o anak yung magulang mo, wagas. 'Di ba? Dapat sa bahay pa lang nakikita yung humility, 'di ba? Sabi po sa Ephesians 4:2, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another with love. Dapat ang nakikita po sa bahay, pagmamahal. Di po ba? Kasi mas masarap umuwi sa bahay na puno ng pagmamahal kaysa sa bahay na punong-puno ng pag-aaway. So kailangan po a healthy church member demonstrate humility at home. Next, share the gospel with gentleness. So dapat po, a healthy church member share the gospel. So nagsishare ba tayo ng gospel? Are we sharing gospel of Jesus Christ? Sabi po sa 1 Peter 3:15, but in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. So dapat po, pag tayo po ay nagbabahagi, nagsishare ng salita po ng Diyos, dapat maging gentle po tayo. Hindi tayo nakikipagtalo. Di ba? Hindi tayo, kung halimbawa gusto makipagtalo, makipagbangayan nung sinisharan po natin, hayaan po natin. Show gentleness sa kanila and love. Dahil ang mga tunay na Kristiyano, ang mga tunay na healthy church member, share the gospel with gentleness. And as a conclusion po, sa ating pong pagtatapos, a healthy church member is marked with humility, a Christ-like attitude that shaped their relationship with God. Church leadership, fellow believers, and the broader community. True humility is not weakness, but strength under control, reflecting trust in God's design for the church. Sabi po ni Tabiti doon sa kanya pong libro, sa kanya pong konklusyon, sabi po niya, leadership in the local church is established by God for the blessing of His people. However, for leadership to be effective, sabi niya, ang leadership baga maging effective, it needs to be encouraged and supported by the members of the church. Many faithful men have shipwrecked on the rocky shoals or incorrigible and resistant members. It ought not to be so among God's people. Rather, healthy church member of a local church should strive and encourage others to strive to follow their leaders with wide open heart, eager obedience, and joyful submission. Kaya po, sinabi natin, this is the mark of a truly healthy church member. Dapat alam po natin kung ano yung marka. We follow
Christ in humbleness. Okay? Thank you and salamat po. God bless po sa ating pong lahat. Ayan. Tayo po ay dadako ngayon sa pagpartake ng Holy Communion. Aware naman po tayo na every first Sunday ay tayo ay magpapartake ng communion. Tama po ba? Okay, so it's very personal dahil ito ay talagang isang foundation ng isang tagasunod ni Kristo. Tayo po ay tumayo. As instruction po, ganun po ulit, manggagaling po sa likod yung nakandang kumuha, nakakaunawa ng pagpartake ng communion hanggang sa makakuha po ang lahat. And as we respect po, tayo po ay maghihintayin hanggang makakuha po ang lahat. Sahin sa aklat ng Juan, chapter 6, verse 53 hanggang 56. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. One of the arguments ng mga taong naghahanap kay Jesus noon ay yung mga himala, pagkaing nasisira. Pero ito ay paalala sa atin sa naghahanap kay Jesus sa panahon ngayon na hindi bagay na nasisira, kundi yung alaala sa kanyang ginawa. Sabi niya dito, itong tugon niya, as closing remarks ni Jesus during ng kanyang public discussion ng kanyang ministry at ng kanyang mission, he declared himself the bread of life, na siyang pinagmumulan ng mismo ng buhay. Hindi literal, pero eternal. Ang pag-ibig, ang pagkain ng kanyang laman at pag-inom ng kanyang dugo ay symbolic reference doon sa krus at sakripisyo ni Jesus para sa atin. Ang communion, napakalagang event ito para sa mga believers na magsama-sama at alalahanin ang dakilang gawang tinapos ni Jesus sa krus para sa ating mga makasalanan. The same power na bumuhay kay Kristo, siya rin ang bubuhay sa atin sa mga huling araw. At ito ang pag-asa natin na ating tinanggap nang tayo'y makipag-isa kay Kristo Jesus. A deeper relationship and be communion with Christ, ito ang nais niya na manatili tayo sa Kanya at manatili siya sa atin. Connected to Christ, that connected to the church. The greatest expression ng pag-ibig ng Diyos na pinakita ni Jesus nang ialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Sa pagpartake ng Holy Communion, pinapahayag natin ang kanyang kamatayan hanggang sa kanyang muling pagparito. Being united kay Christ, also a time of unity and fellowship sa ikatatatag pa ng ating iglesia, katawan ni Kristo. The point of communion to give believers comfort that our sin are forgiven. Pinatawad na tayo ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na pinagtitibay ng New Covenant. That is the whole point of the message of God's love to us na inihahayag sa atin ng gospel, ang mabuting balita. But Holy Communion is even more pointed, more personal. Kaya naman ang paalala ni Paul, ganyan na lang, na it is time to be examine our hearts, confession of sins. Kaya po maging laman ng ating panalangin sa mga oras na ito, na alalahanan natin yung napakahalagang bagay na ginawa ni Kristo, na mula noon at pinapasa natin sa mga susunod na henerasyon. Yung pagpapatawad
ng ating mga kasalanan, paglilinis. Magkaroon po tayo ng kaunting minuto to reflect. Ama, marami pong salamat, Panginoon, sa pribilehiyong maranasan ka namin, Panginoon. Sa dakilang gawa mo, Panginoon. Sa nais mo na mangyari sa amin, Panginoon. Na manatili kami sa iyo at manatili ka sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong dugo na naguhugas ng aming mga kasalanan, Panginoon. Assurance ng kaligtasan na bawat nakipag-isa kay Kristo. Salamat, Panginoon. Patuloy namin itong dadalhin sa aming buhay, sa aming paglakad sa Christian life po, Panginoon. Na ikaw po, Panginoon, yung sentro, yung ginawa mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Ang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay mo, Panginoon. Ang siyang kapangyarihan ng Diyos upang kami ay ligtas. Wala sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon. At buong puso po kami, Panginoon, nagpapakumaba sa aming mga karumahian, Panginoon. Linisin mo kami, Panginoon, ng iyong dugo. At yung gratitude ng aming puso na nagpapasalamat lagi, Panginoon, na binigyan mo kami ng panibagong buhay. Nakasama ka po, Panginoon. At aking mga kapatid po, Panginoon, maging kalakasan po namin ito, Panginoon. Ang pagtitipon, pagsama-sama po, Panginoon. Masumpungan po, Panginoon, na ito po ay katatatag ng aming mga kapatiran po, Panginoon. Salamat po sa iyong dakilang gawa, Panginoon, na inilapat mo, Panginoon, sa aming buhay. As we partake the Holy Communion po, Panginoon, maranasan namin, Panginoon, bilang maramdaman, maranasan namin sa bawat araw ng aming buhay, yung sakripisyo na ginawa mo, na siya nagpalaya sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay, sa kalakasan po, Panginoon. Muli po, Panginoon, sa iyo po, Panginoon, ang papuri, Panginoon. At muli, Panginoon, ang banal na Espiritu, Panginoon, ay muli namin inaanyayahan to surrender our will, Panginoon, sa kalooban mo upang mangyari ang kalooban mo sa buhay namin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabay-sabay po natin kainin at inumin. The more I seek you,